Hi GREATfuls! Welcome back sa Charlene's TV, and yan na yata yung pinaka-sincere na sinabi ko na welcome back dahil na-miss ko talaga kayo. Ang tagal nating hindi nagkita, medyo natagalan akong gumawa ng bagong video due to several reasons. But anyway, nandito na ako ngayon and I am ready to teach you English this 2022. Alright, so wag na nating patagalin pa. Let us start. Ay, siya nga pala, sa video na ito, pag-aaralan natin kung paano ba sumagot ng no. Paano ba gamitin ang no, nope, non, at non, 'di ba? Hindi pwedeng oo lang tayo ng oo, kailangan marunong din tayong tumanggi. Kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang mga salitang ito, stay tuned. Okay, let us start. The word no, it describes a noun. N-O yan, di ba? No sugar, no liquor, no entry. Itong sugar, itong liquor, itong entry ay pare-parehong mga noun. Itong salitang no, N-O, ay ginagamit rin natin para sagutin ang mga tanong na answerable by yes or no, di ba? For example, do you like to watch a movie? No, pwede nating sagutin na no. Gusto mo bang manood ng pelikula? Ang sagot ay no, o sa Tagalog ay hindi. Do you live in Bataan? No. Do you know that there's an ongoing curfew in our barangay? No. So, hindi mo alam, hindi, no, ang sagot natin. Now, sometimes, when we answer questions that are answerable by yes or no, kapag no lang yung sagot natin, medyo parang snob tayo pakinggan, di ba? Medyo parang ang sungit ng dating. That's why we have its second format, ito yung nope, N-O-P-E. Ano po ba yung pinagkaiba ng N-O at saka ng N-O-P-E? Sa ibig sabihin, wala pong pagkakaiba, okay? Itong no, kapag pronounce ay no, ito naman ay nope. Nope. Okay? Itong nope ay ginagamit natin para mas maging friendly yung sagot natin na no. Or we also use this in a more casual way. So, kapag sa formal paper, ang isinusulat natin ay no, pero kapag sa kwento-kwentuhan lang, pwede tayong sumagot ng nope. Okay, example, do you wanna go out with me? Nope. Does this shirt looks good on me? Bagay ba sa akin tong shirt na ito? Nope. O diba, no ang sagot natin, GREATfuls, pero medyo friendly yung pagkaka-deliver natin dahil nga dito sa N-O-P-E. Tandaan, walang pinagkaiba sa ibig sabihin, pero magkaiba ng gamit. Yung isa no formal, yung isa ay no informal. Ayan, GREATfuls, sana nasusundan ha. Warm up natin to para sa lessons natin this year. Next word, we have N-O-T or not. Sa Tagalog ay hindi. This is an adverb, therefore it describes an adjective or maybe another adverb. So, tingnan natin itong mga example. Not pretty, hindi maganda. Not contented, hindi kontento. Not happy, hindi masaya. So, not, ibig sabihin ay hindi. Okay, gamitin natin sa pangungusap. Jamie is our new class president, not Tony. Si Jamie ang bago nating presidente sa klase, hindi si Tony. So, kapag sinabi nating not, hindi. Okay, next example. This means a lot to me. I am not expecting you to invite me to your birthday party. Parang katabi nitong not, diba, is yung expecting, not expecting. Itong word na expecting is a verb, diba? So, itong not, dinedescribe niya yung word na expecting. Hindi nag-e-expect. Alright? So, ganyan natin ginagamit yung not. Ibig sabihin ay hindi nag-expect. Okay? Okay, so madali lang naman, diba? Let's move on to the next word. We have the word none. N-O-N. Okay? So, this is a prefix. It means that it needs to be added to something or to some other word in order to have its complete meaning. Kailangan idadagdag natin sa ibang salita para mabuo yung ibig sabihin nito. For example, non-fat, walang taba. Non-acidic, walang acid. Non-alcoholic, walang alcohol. And non-essential. O, ano ba yung naaalala ninyo na non-essential dyan? Alright, so more example, we also have non-living or hindi
nabubuhay, di ba? Nonsense, walang sense. And then, we also have non-stop, walang tigil. So, itong nan na to, kailangan palaging idudugtong sa ibang salita para mabuo yung kanyang ibig sabihin. Alright? Ayan. So, madali lang, di ba? Prefix, kailangan idugtong kasi katulad nito, non, ang ibig sabihin nito ay wala. Living, ibig sabihin ay buhay or nabubuhay. So, kapag pinagsama non-living, walang buhay. Diba? Kaya nga sa mga elementary students, ang pinag-aaralan nila ay living at non-living things. Dito, sa mga words na merong non, kadalasan ay walang space. Kadugtong niya na agad yung salita na katambal niya. Okay? Ayan. Paano naman kung, tignan nga natin kung nakikinig ka ng Husto Grateful, paano kung tinanong ka ng kausap mo, do you have a TikTok account? Meron ka bang TikTok account? So, paano mo sasagutin yun? Kung wala ka namang TikTok. Letter A, no. Letter B, nope. Letter C, none. At letter D, none. Okay, ang tamang sagot ay letter D, N-O-N-E, none. Ibig sabihin ay wala. Ma'am Charlene, hindi mo pa nga na-discuss Well, naisahan ko kayo doon, GREATfuls. Now, kapag tinatanong tayo kung meron ba tayong something, kung meron ba tayo nito, o meron tayo niyan, ang sagot natin kung wala naman ay none. N-O-N-E. Huwag po kayong malilito ha. Itong N-O-N, kailangan merong kadugtong na salita para mabuo ang ibig sabihin. Pero kapag tinatanong ka kung meron kang something, ang sasagot natin ay N-O-N-E. Ibig sabihin ay wala. In Filipino language, madaling mapagpalit-palit yung hindi, yung wala. Pero sa English, kapag nagkamali tayo ng gamit, malaki yung magiging pagbabago sa pangungusap natin. Ayan, additional information, GREATfuls. Kapag tinatanong kung meron ba siya, meron ba sila, meron ba kami, does he have, does she have, do they have, or do you have, ang sagot dyan kung wala naman ay none. N-O-N-E. Okay? Ayan, and tapos na agad yung lesson natin. Tignan natin kung merong naintindihan, GREATful. Sagutin nyo tong quiz na to. Of course, you will have 7 seconds to answer each. At kung kailangan mo ng extra time, pwede mong i-pause itong video na ito. And saka mo sagutan sa isip or maybe sa comment section. Babasahin ko yan at binabasa ko yan lahat. Okay, GREATful, so let us start. Ang pagpipilian mo ay no, not, at none. Okay, number 1. I am blank eating that fruit. I am blank eating that fruit. Okay, the correct answer is not. Alright? So, sana may 1 point ka na agad, no? Buena mano. Number 2, how are you going to answer to this question? Do you mind if I sit beside you? Do you mind if I sit beside you? Okay, the correct answer is no. Okay, do you mind if I sit beside you? No. So, pwede natin yun itanong kapag uupo tayo somewhere na hindi natin sure kung gusto ba tayong katabi ng tao na yon. Tanongin natin siya, do you mind if I sit beside you? So, pwede siyang sumagot ng no. Okay, number 3. Can I have another slice of cake? Tapos yung sagot, blank. There's only 1 slice for each person. Okay, the correct answer is no. Alright, number 4. Do they have a rest house in Baguio City? Do they have a rest house in Baguio City? Okay, the correct answer is none. Ibig sabihin, wala. None. And number 5, it is blank the right time for jokes. It is blank the right time for jokes. Okay, the correct answer is not. It is not the right time for jokes. Okay, GREATful. So, napakadali lang ng first lesson natin this year. I hope na you will have a bountiful New Year and let us stay happy and let us be happier this year
2022. And thank you very much na nandito pa rin kayo sa Charlene's TV, sa kabila ng lahat ng lessons na naituro ko, at binibigyan nyo pa rin ako ng inspirasyon na magturo pa ng English. So maraming salamat. See you! Kung may time ka pa, pwede kang manood ng another grammar lesson dito. At kung gusto mo namang pag-aralan ang mga words at specific usage, pwede mong i-click ang playlist na to. See you sa next video. Bye-bye!